Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po ulit sa ating channel. Atin na pong ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro at Thaddeus at ang mga revelasyon nito sa isa't isa. Ang dahilan kung bakit tagumpay na napigilan ni Pedro ang pinakamalakas na teknik ni Thaddeus ay dahil sa nasanay na siya sa teknik na ito at hindi ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang teknik na ito. Ang taong umabuso at sumire sa kaulon ay walang iba kung hindi ang dating disciple Thaddeus ng Glory at ang ama niya. Tila hindi makapagsalita si Thaddeus sa mga pinagsasabi ni Pedro. Hindi niya alam ang isasagot dito. Nanginginig ang mga labi ni Thaddeus sa mga naririnig niya. Walang masambit ang kanyang bibig kung hindi sabihin na walang kabuluhan ang mga pinagsasabi ni Kim Sun-go. Huwag daw siyang magsalita ng mga walang kabuluhan. Ang demonyo na sumire ng lahat na meron siya sa kaulon ay kanyang sariling ama. Gusto daw bang ni Kim Sun-go na paniwalaan ang walang kwentang-kwentong ito? Agad naman na sinabi ni Sun-go sa kanya na alam niyang hindi siya agad maniniwala tungkol dito. Pero, may isang malaking pero. Biglang may tinapon si Pedro sa harap ni Thaddeus. Ito ay mga papel. Nalito naman si Thaddeus kung ano ang laman ng mga papel na ito. Hindi lang isa kung hindi marami. Nilapitan niya ito at binuksan. Ang mga papel ay naglalaman ng mga liham at sulat. Ano daw ang mga liham na ito? Tanong ni Thaddeus kay Pedro. Puno ng awa ang mga mata ni Pedro. Sinabi niya kay Thaddeus na basahin nito ang mga sulat. Dahil sa loob ng mga liham na ito, ay nakasulat ang katotohanan sa likod ng pagkatao na kanyang kinamumuhian. Ang Kowloon's Devil, ang kanyang tunay na ama. Ilang taon na ang nakakalipas sa isang lumang laundry house, habang pumapatak ang nyebe, ay may isang lalaking may sakit ang sumusulat at ito ay para sa kanyang kapatid na si Pedro. Kinukumusta niya si Pedro kung mabuti lang daw ba ang lagay nito at matagal-tagal na din silang hindi nag-uusap. Ito lamang ang paraan para sila makapag-usap, ang tanging mga liham. Naniniwala daw siya sa lumang kasabihan na kapag walang balita ay katumbas na din ito ng magandang balita at ang lumang kasabihan ay hindi mali. Sinabi din ng matanda na siya ay may sakit. At ayon sa iba ay malapit na daw siyang mamatay. Pinagyayabang pa niya na may mahabang oras pa siya para mabuhay pero pakiramdam niya ay nalalapit na ang katapusan niya at ito ay tagos na hanggang sa kanyang mga buto. Kitang-kita sa mga mata niya ang lungkot at kawalang pag-asa. Dagdag pa ng lalaking ito, ano pa ang dapat pagsisisihan para sa mga katulad nila, ngayong kahit mawala sila sa mundo ay wala namang makakaalala sa kanila. Wala kahit isa, pero, kung meron mang siyang isang kahilingan bago siya pumanaw, ito ay gustong-gusto niyang makita man lang ang kanyang pamilya kahit minsan lang. Ang kanyang asawa at ang kanyang anak, ang mga bituin sa kanyang mga mata. Sa isang tindahan naman ng mga libro, ay nandoon ang matanda at may sakit din na si Pedro. Natanggap niya ang liham ni Thaddeus. Agad naman niya itong binasa. Matapos niyang mabasa ito ay agad siyang kumuha ng ballpen at nagsimula din na sumulat para kay Thaddeus. Sa liham niya, sinasabi niya na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Thaddeus. Pero, alam nilang pareho ang ibig sabihin nito. Kapag nalaman nila na may pamilya siya at kapag nakita nila ito, ay siguradong malalagay sa pahamak ang buhay ng kanyang mag-ina. Huwag daw siyang mag-isip ng mga ibang walang kwentang bagay at alalahanin daw nito ang kanyang sariling kalusugan. Isipin nito na kailangan niyang mabuhay bawat araw. Makalipas ang ilang araw, sa parehong laundry shop, natanggap ni Thaddeus ang sulat mula kay Pedro. Ibinahagi niya kay Pedro na nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang asawa. Sumulat daw siya pabalik pero hindi na daw ulit sumulat pabalik ang kanyang asawa. Tila hindi maganda ang kanyang nararamdaman. Nag-aalala siya na baka may nangyari sa kanila, mas mabuti na sana kung wala siyang matanggap na balita pero hindi maganda ang kanyang kutob. Natanggap naman ito ulit ni Pedro at sumulat pabalik kay Thaddeus. Mukhang wala na daw silbi na pigilan pa siya nito sa kanyang gustong gawin. Kaya ang tanging masasabi niya lang kay Thaddeus, ay itago ng mabuti ang kanyang sarili. At ganoon na nga ang nangyari. Pumunta na si Thaddeus sa Kowloon kung saan nakatira ang kanyang mag-ina. Mabilis daw siyang pumunta doon at sa kasamaang palad ay tama nga ang kanyang hindi magandang kutob. Nanginginig siya sa nadatnan. Natagpuan niya sa isang lugar ang mga dugo sa hindi niya gustong makitang porma. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Kung pumunta daw sana siya ng mas maaga. Kahit isang araw lang. Kung nalaman niya lang sana ng mas maaga. May nagawa pa sana siya. Ang kanyang asawa na si Yen Rosin ay wala na.
Hindi daw sana nagdusa ng ganito ang kanyang asawa. Kasabay ng ulan ang pagpatak ng mga luha ni Thaddeus. Matagal bago kumalma si Thaddeus hanggang sa bumalik siya sa kanyang katinoan. Hindi daw niya alam kung gaano pa siya katagal mabubuhay sa mundong ito. Pero nakahanap siya ng mga bagay na dapat niyang gawin. At sa araw din na yun, ay pinuntahan niya ang nagbebenta ng mga dumplings sa Kowloon. Iyon ang araw na una siyang nakita ni Thaddeus. Sinabi din ng may-ari ng dumpling house na bago lang daw siya nila nakita dito. Tinanong siya ni Thaddeus kung hindi daw ba siya nagbebenta ng dumplings sa mga baguhan. Hindi naman daw sa ganoon. Narinig daw kasi ni Thaddeus na masarap ang dumplings sa lugar na ito. Sinabi niya ito sa nakakatakot na ekspresyon. Nalaman pala ni Thaddeus na ang mga bastardong tao na nagbebenta ng dumplings sa Kowloon ay isang kriminal. Ang dumplings niya ay gawa sa laman ng tao, habang ang tanghulo naman o mga prutas na ginawang candy ay binibenta nila na may kasamang bawal na mga gamot. At ang mga bastardong tao din na ito ang pumatay sa kanyang asawa. Nalaman pala ng asawa ni Thaddeus ang mga krimen na ito ng mga taga-Kowloon kaya siya nila pinatay. At doon nagsimula ang kanyang paghihiganti. Pinahirapan niya ang nagbebenta ng dumplings at ang ibang tao na sangkot. Pero mayroon lamang isang bagay na hindi niya napaghandaan. Si Labeo, nagulat siya nang binigkas ng lalaki ang pangalan ng kanyang anak. Sino daw ang mag-aakala na ang kanilang muling pagkikita na kay tagal-tagal niyang hinintay at pinapangarap ay mauuwi sa ganito? Tila walang awa daw talaga ang langit. Pero mas mabuti na daw ito. Kapag nalaman ng mga kalaban na ang batang si Labeo ay kanyang anak, malalagay sa panganib si Labeo. Tama, mas mabuti na daw ang paraan na ito. Pinalabas ni Thaddeus na siya ay isang masamang tao. Ginampanan niya ang pagiging demonyo ng Kowloon. Ang lugar ng Kowloon kung saan puno ng mga taong halang ang bituka. Kailangan niyang ubusin ang mga ito. Kailangan niyang iligtas si Labeo sa mga taong binalak na gawing isang adik ang kanyang napakabatang anak at balak din na ibenta ang lamang loob ng kanyang anak. At sa araw na yun ay isa-isa niyang pinili at tinanggalan ng mga kakayahan ang mga tao sa loob ng Kowloon. Pero nakikita itong lahat ni Labeo. Nakikita niya na ang mga dating tao na sa tingin niya ay tumutulong sa kanya ay pinahihirapan ng Kowloon's devil. Ang tanging dasal niya ay hindi mamuhay si Labeo ng katulad sa kanyang naranasang buhay. Sa halip na katulad ng isang bulalak na titingkad pero mamamatay naman kaagad, mas mabuti na maging isang damo daw siya na mamumuhay ng masagana at mahaba. Pero ano daw ang mangyayari sa batang ito kapag namatay na siya? Sino ang puprotekta sa kanya? Kailangan din ng batang ito na matutunang protektahan ang kanyang sarili. Wala siyang magagawa kung hindi gawin ang napakahirap na desisyon. Ang tanging paraan para ang isang bata at marupok na si Labeo ay makaligtas kahit wala na siya. Dumating nga ang araw na sinubukang nakawin ni Labeo ang aklat ng martial arts ni Thaddeus. Nahuli niya ang kanyang anak na hinahanap ang libro ng kanyang martial arts. Sinubukan niya pa itong takutin at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa kanyang aklatan. Bakit hawak-hawak daw nito ang libro ng kanyang martial arts? Gusto daw ba nitong matuto ng martial arts? Desidido ang batang Labeo na matuto. At sa araw din na yun ay tinuruan nga niya ng napakahalagang leksyon ang sariling anak kahit pa ito ay sinaktan niya. Labag man sa loob niya ito pero ito lang ang tanging paraan. Kailangang maging malakas ang kanyang anak. Kahit sinabihan niya ito ng masasakit na salita at sinaktan, ito ay para lumakas ang loob ni Thaddeus at maging desidido sa pag-aaral ng martial arts. Gustong-gusto ni Thaddeus na hawakan ang mga kamay ng batang nasa harap niya at yakapin ito ng mahigpit. Pero alam niyang kasakiman niya lang ito at maglalagay ito ng kapahamakan sa kanyang anak. Kaya pakiusap at hiling niya na lumayo ang batang ito sa kanya kahit isang hakbang lang. At sa mga panahon na nagsesenay si Thaddeus ay hindi siya tumigil na obserbahan ito at nakikita niya araw-araw na lumalakas ang batang ito. At habang nakikita niya ito ay tila napaisip siya. Ang batang ito ay pinanganak para maging isang bulaklak. Napakagandang bulaklak na uusbong at sisikat. Pero ang kapayapaan sa Kowloon ay pansamantala lamang. Ito ay dahil ang Kowloon na napakadelikado ay nalinis na niya. Nagsimulang magka-interes ang gobyerno dito at nagsagawa ng demolition order sa lugar. Sinubukan nga ng gobyerno na sirain ang lugar pero bigo ang mga sundalo dahil lamang sa isang tao. Ito ay dahil sa isang demonyo na nasa harap nila. Ang Kowloon's Devil.
Sinabi ni Thaddeus sa kanila na lumayas sila at huwag na huwag pumasok muli sa kanyang teritoryo. Kapag bumalik sila dito ay bubutasin niya ang kanilang mga sikmura. At dahil lamang sa isang tao ay nagsitakbuhan nga ang mga sundalo at tila nahinto pansamantala ang demolition. Kung titingnan ay napakalakas ni Thaddeus sa mga panahong ito pero hindi alam ng lahat ay malubha na ang kanyang kalagayan. Patuloy ang pagluho niya ng dugo. Ilang taon din niyang tiniis ito at naghintay. Pero nararamdaman na niya na araw na lang ang natitira sa kanyang buhay. Kaya kailangan niyang gawin ang mga natitirang bagay na magagawa pa niya. Pumunta si Thaddeus sa tagapamahala at nag-alok ng kasunduang kapayapaan sa kanila. Binalaan sila ni Thaddeus. Ito na daw ang kanyang huling babala. Huwag daw nilang ay lalapit ang kanilang mga tingin sa Kowloon simula ngayon. At kapag ginawa nila ito ay hindi niya rin babantaan ang kanilang mga buhay. At doon nga naganap ang kanilang kasunduan matapos tatakan ng marka ni Thaddeus ang kasunduan pero tila may mali sa mga kinikilos ng mga sundalo. At naramdaman nga ito ni Thaddeus. May maling nangyayari sa lugar na yon. May bumukas sa pinto ng opisina at tinawag si Thaddeus. Kumpirmado na siya nga nasa harap niya ang demonyo ng Kowloon. Nagsitakbuhan naman ang mga sundalo papalabas ng opisina habang natira si Thaddeus sa loob. Nakilala din ni Thaddeus ang boses ng taong ito. Base daw sa lalim ng tono nito, mukhang siya na nga ang tinatawag nilang battlefield demon. Sinabi naman ng misteryosong tao na ito na kumpirmado na ang kanyang target. Simula ngayon ay sisimulan niya ang pagtapos dito. Para naman kay Thaddeus ay hindi niya akalain na gagamit daw ng ganitong kababang paraan ang kalaban. Kung ganoon daw ay ipapakita niya sa kanila ang kanilang hinahanap. Inipon ni Thaddeus ang kanyang buong lakas. Pero dahil sa may karamdaman na siya ay ramdam na niya ang bigat at pinsala sa katawan niya. Subalit kahit ganito na ang sitwasyon ng kalagayan niya, hindi ito alintana ni Thaddeus. Ang mga huling salita sa sulat niya kay Pedro, ay humihingi siya ng pabor dito. Kapag dumating daw ang panahon na makaharap ni Pedro ang kanyang anak, sabihin daw nito sa kanya ang mga salitang ito. Huwag matakot sa malakas na ihip ng hangin. Huwag masaktan dahil sa mga dumadagsang bubuyog. Habang siya, si Thaddeus, ay magiging pataba para sa hinaharap niya. Tapakan daw siya nito at maging isang bulaklak. Isang matuwid na bulaklak. Sabihin daw nito sa kanyang anak na mahal niya ito. Naaalala ni Pedro ang mga panahon na magkakasama pa silang mga disciple. Isang araw ay masayang binalita ni Thaddeus sa kanila na siya ay magiging isang tatay na. Tuwang-tuwa naman si Simon sa narinig gayon din si disciple Johan. Wala namang reaksyon si Pedro sa balitang ito. Tuwang-tuwa si Thaddeus dahil sa wakas ay magiging isang ganap na uncle na si Simon. Tuwang-tuwa si Simon dahil may pamangkin na siya. Wala pa ring reaksyon si Pedro. Nilapitan siya ni Simon at sinabi na mayroon na silang pamangkin, dapat ay batiin nila si Thaddeus at maging masaya. Kapag daw lumaki na ang kanilang pamangkin ay mag-spa-sparring sila. Makalipas ang ilang sandali ay nag-usap sa labas si Pedro at si Thaddeus. Tila hindi makaimik si Thaddeus. Sinabihan niya si Pedro na sana daw ay huwag siyang pag-alitan nito. Alam niya ang iniisip ni Pedro. Tinanong siya ni Pedro kung kilala daw ba niya ang taong yun, dapat daw ay alam na ito ni Thaddeus dahil nakita niya kung ano ang ginawa nito sa kanya. Hindi daw sila maaaring magkapamilya. Alam daw ito ni Thaddeus. Kaya alam niya na naiintindihan siya ni Pedro. Kahit na isuko pa niya ang lahat, isang bagay lang ang tanging hangad niya, at ito ay ang magkapamilya. Sinabi ni Pedro sa kanya na kahit gusto niya, hindi niya makikita ang kanyang pamilya. Dahil kapag nalaman na may pamilya siya, malalagay sa pahamak ang kanyang asawa at anak. Alam daw ito ni Thaddeus, araw-araw ito ang kanyang iniisip. Kaya gusto niya na kahit man mamatay siya ngayon, gusto niyang makakuha ng litrato kasama ang kanyang pamilya, kahit isang beses lang. Hindi saad ni Pedro, bawal daw ito. Alam daw ito ni Thaddeus, alam niyang bawal silang magkaroon ng litrato. Patuloy na sinabi ni Pedro na bawal nga siya makakuha ng litrato kasama ang kanyang anak at asawa. Alam nga daw ito ni Thaddeus kaya itigil na daw ni Pedro ang pagsesermon niya. Biglang sinabi ni Pedro na posible lang ito kapag hindi si Thaddeus ang kasama ng mag-ina. Tila nagkaroon ng ideya si Thaddeus sa sinabi ni Pedro. At sa araw na yon, sa Kowloon kung saan nakatira ang mag-ina ay sinagawa nga nila ito. Humingi ng paumanhin si Thaddeus sa kanyang asawa. Ito lang daw ang paraan para magawa nila ito.
Nakangiti naman na sinabi ng kanyang asawa na naiintindihan niya ito. Kahit pa ang kapulyohan niya ay naiintindihan niya, at dahil mahal niya si Thaddeus. Bakit napaka-awkward daw nila, tanong ng photographer. Ito daw ba ang unang beses na magpapapicture ang kanyang mister, magdikit daw sila. Ang taong katulad ni Thaddeus ay hindi pwedeng mag-iwan ng kanyang bakas sa mundo. Pero nais niyang mag-iwan kahit man lang ang bagay na ito. Ito ang una at huling pagkakataon niya na mag-iwan ng patunay na siya ay nabuhay sa mundong ito. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Thaddeus nang malaman ang tunay na pagkatao ng kanyang ama? Alamin po natin ito, mga ka-recap, sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!